Ang hidwaan sa pagitan ng Israel at Iran ay isa sa mga pinakamainit at kontrobersyal na sigalot sa kasalukuyang panahon. Bagamat dati silang magkaalyado, naging mortal na magkaaway ang dalawang bansa dahil sa malalim na kasaysayan, ideolohiya at tunggalian sa kapangyarihan sa gitnang silangan. Sa maikling salaysay na ito, susuriin natin kung bakit nag-ugat ang galit ng Israel sa Iran at paano nauwi sa direktang pag-atake ang kanilang alitan. Isang kwento ng alyansa, revolusyon, nuclear threat at proxy wars na may malawak na epekto hindi lang sa rehiyon kundi sa buong mundo. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang gitnang silangan ay matagal nang kinikilala bilang isa sa mga pinakamaimpluwensyang rehiyon sa mundo. Hindi lang dahil sa yaman nito sa langis, kundi dahil din sa komplikadong kasaysayan, relihiyon at politika. Sa gitna ng rehiyong ito, dalawang bansa ang madalas na laman ng balita, Israel at Iran. Bagamat magkalayo sa lahi, relihiyon at kultura, ang kanilang ugnayan ay naging sentro ng mga pagbabago at kaguluhan sa rehiyon. Ang Israel ay itinatag bilang isang estado ng mga Hudyo noong 1948, kasunod ng trahedya ng Holocaust at ng pagbagsak ng Ottoman Empire. Simula noon, naging sentro na ito ng mga isyu hinggil sa teritoryo, relihiyon at kaligtasan ng mga mamamayan nito. Sa kabilang banda, ang Iran ay isang matandang sibilisasyon na naging Islamic Republic matapos ang revolusyon noong 1979. Ang Iran ay Shiite Muslim majority na bansa na may malalim na pananampalataya at sariling pananaw sa politika ng rehiyon. Ang relasyon ng Israel at Iran ay hindi lamang simpleng alitan ng dalawang bansa. Ito ay sumasalamin sa mas malawak na tunggalian ng ideolohiya, relihiyon at kapangyarihan sa gitnang silangan. Ang kanilang sigalot ay may direktang epekto hindi lamang sa kanilang mga mamamayan, kundi pati na rin sa pandaigdigang seguridad, ekonomiya at diplomasya. Bakit nga ba galit ang Israel sa Iran? At bakit nauwi sa direktang pag-atake ang kanilang alitan? Ito ang mga tanong na susubukang sagutin ng salaysay na ito. Sa mga susunod na bahagi, tatalakayin natin ang kasaysayan ng kanilang ugnayan, ang mga ideolohikal na pinag-ugatan ng kanilang galit, ang papel ng sandatang nuklear at mga proxy wars, at ang mga pangyayaring nagbunsod sa direktang pag-atake ng Israel sa Iran ngayong taon. Bago sumiklab ang matinding alitan sa pagitan ng Israel at Iran, may panahon sa kasaysayan na ang dalawang bansa ay malapit na magkaalyado. Ang yugtong ito na madalas nakakaligtaan sa mga diskusyon tungkol sa kanilang sigalot ay mahalagang maunawaan upang makita kung paano nagbago ang kanilang ugnayan mula sa pagiging magkaibigan tungo sa pagiging magkaaway. Noong kalagitnaan ng ika-20 siglo, pinamumunuan ng Shah Muhammad Reza Pahlavi ang Iran. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Iran ay naging isa sa mga pinakamaimpluwensyang bansa sa rehiyon at malapit ang ugnayan nito sa mga kanluraning bansa tulad ng Estados Unidos at higit sa lahat sa Israel. Ang Shah ay nagtaguyod ng modernisasyon at sekularismo sa Iran. Layunin niyang gawing makabago at makapangyarihan ang bansa, kaya't naging bukas siya sa pakikipag-ugnayan sa mga bansang may kaparehong layunin at interes, kabilang na ang Israel. Sa panahong ito, hindi pa malalim ang hidwaan ng mga Muslim at Hudyo sa rehiyon, kaya't naging madali ang pagtatag ng alyansa. Mga larangan ng kooperasyon kalakalan ng langis. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng kanilang alyansa ay ang kalakalan ng langis. Ang Iran ang naging pangunahing tagapag-supply ng langis ng Israel na umaabot sa 60 to 70% ng energy needs ng Israel sa pamamagitan ng isang espesyal na pipeline mula Eilat patungong Ashkelon. Mabilis at ligtas na naipapadala ang langis mula Iran patungong Israel na naging mahalaga sa pagpapatatag ng ekonomiya ng Israel. Kooperasyong militar at intelligence. Hindi lamang sa kalakalan naging malapit ang dalawang bansa. Nagkaroon din sila ng malalim na kooperasyon sa larangan ng militar at intelligence. Ang Mossad, ang kilalang intelligence agency ng Israel, ay tumulong sa pagsasanay ng SAVAK, ang secret police ng Iran. Kapalit nito, nakatanggap ang Israel ng mahahalagang impormasyon at access sa mga estratehikong lokasyon sa rehiyon. Pagpapalitan ng teknolohiya at kaalaman. Nagkaroon din ng mga proyekto sa agrikultura, kalusugan at edukasyon.
Maraming Iranian officials ang bumisita sa Israel upang matuto ng mga makabagong teknolohiya, lalo na sa larangan ng irigasyon at agrikultura na naging mahalaga sa pagpapaunlad ng Iran, mga dahilan ng alyansa. Ang alyansa ng Israel at Iran ay hindi lamang dahil sa praktikal na benepisyo, kundi dahil din sa kanilang magkatulad na kalagayan sa rehiyon. Pareho silang hindi Arab na bansa sa isang rehiyong dominado ng mga Arab state na kadalasan ay tutol sa kanilang mga layunin. Dahil dito, natural na naghahanap sila ng kakampi upang mapanatili ang kanilang seguridad at interes. Mga epekto ng alyansa. Ang malapit na ugnayan ng Israel at Iran ay nagdulot ng kapanatagan at kaunlaran sa magkabilang panig. Sa Israel, naging mas matatag ang ekonomiya at mas ligtas ang bansa mula sa mga banta ng mga kalapit na Arab state. Sa Iran naman, nakatulong ang teknolohiyang Israeli at ang suporta ng kanluran upang mapabilis ang modernisasyon ng bansa, ang simula ng pagbabago. Ngunit habang lumalalim ang alyansa, unti-unti ring lumalakas ang mga puwersang tutol sa pamumuno ng Shah sa Iran. Ang mga isyong panlipunan, relihiyoso at pampolitika ay nagsimulang kumulo na sa kalaunan ay magdudulot ng isang malaking pagbabago sa kasaysayan ng Iran, ang 1979 Iranian Revolution. Ang taong 1979 ay naging isang makasaysayang punto hindi lamang para sa Iran, kundi para sa buong gitnang silangan. Sa taong ito, naganap ang Iranian Revolution, isang pangyayaring nagpatalsik sa Shah at nagdala ng malalim na pagbabago sa politika, lipunan at panlabas na ugnayan ng Iran. Ang revolusyong ito ang naging simula ng matinding hidwaan sa pagitan ng Iran at Israel at tuluyang nagputol sa dati nilang matibay na alyansa. Ang Iranian Revolution ay pinangunahan ng iba't ibang sektor ng lipunan, mula sa mga estudyante, manggagawa at relihiyosong leader hanggang sa mga ordinaryong mamamayan. Ang pinuno ng revolusyon ay si Ayatollah Ruhollah Khomeini, isang matapang at matinding kritiko ng Shah at ng impluensya ng kanluran sa Iran. Sa ilalim ng pamumuno ni Khomeini, naging Islamic Republic ang Iran at ang dating sekular at pro-Western na pamahalaan ay napalitan ng isang pamahalaang mahigpit na sumusunod sa batas ng Islam. Isa sa mga unang hakbang ng bagong pamahalaan ay ang tuluyang pagputol ng lahat ng ugnayang diplomatiko at ekonomiko sa Israel. Noong February 18, 1979, opisyal na isinara ng Iran ang embahada ng Israel sa Tehran at ibinigay ito sa Palestine Liberation Organization o PLO bilang simbolo ng suporta sa layunin ng mga Palestino. Ang dating alyansa ay biglang napalitan ng matinding galit at pagdududa. Ang mga dating kasunduan sa langis, teknolohiya at militar ay agad na binawi. Ang mga Israeli sa Iran ay napilitang umalis. At ang lahat ng uri ng kooperasyon ay nagwakas. Ang bagong Islamic Republic ay nagpatupad ng radikal na pagbabago sa panlabas na pulisiya ng Iran. Sa ilalim ni Khomeini, naging sentro ng kanilang ideolohiya ang paglaban sa tinatawag niyang imperialismo ng kanluran at Zionismo ng Israel. Tinawag ni Khomeini ang Israel na Little Satan at ang Estados Unidos na Great Satan at ginawang pangunahing layunin ng Iran ang pagsuporta sa mga grupong lumalaban sa Israel at sa mga kaalyado nito. Hindi lamang sa salita, nagpakita ng galit ang Iran. Aktibong sinuportahan ng Iran ang mga grupong Palestinian na lumalaban sa Israel, kabilang ang PLO, Hamas at Islamic Jihad. Ginamit ng Iran ang kanilang mga plataporma upang lumaganap ang anti-Israel propaganda at ginawang bahagi ng kanilang pambansang identidad ang paglaban sa pananakop ng Israel sa mga teritoryong Palestinian. Ang pagbabago ng pulisiya ng Iran ay nagdulot ng malaking epekto sa balanse ng kapangyarihan sa gitnang silangan. Ang dating alyadong Israel-Iran ay naging magkaaway at ang tensyon sa rehiyon ay lalong tumindi. Ang mga bansang kanluranin, lalo na ang Estados Unidos, ay nawalan ng isang mahalagang kaalyado sa Iran, habang ang Israel ay napilitang maghanap ng bagong mga alyansa upang mapanatili ang kanilang seguridad. Ang revolusyon ng 1979 ay hindi lamang nagputol sa mga kasunduan at alyansa. Ito rin ang naglatag ng pundasyon ng matagalang alitan na umabot hanggang sa kasalukuyan. Mula sa puntong ito, ang Iran at Israel ay naging mortal na magkaaway, hindi lamang sa larangan ng politika at ekonomiya, kundi maging sa ideolohiya at relihiyon. Matapos ang 1979 Iranian Revolution,
hindi lamang nagbago ang pamahalaan ng Iran, nagbago rin ang mismong pananaw at layunin ng bansa sa pandaigdigang entablado. Ang dating pragmatikong alyansa sa Israel ay napalitan ng matinding ideolohikal na hidwaan. Sa ilalim ng Islamic Republic, naging pundasyon ng pamahalaan ang Shia Islam at ang paniniwala sa Islamic Revolution. Layunin ng bagong Iran na mapalaganap ang revolusyonaryong ideya sa buong gitnang silangan at labanan ang mga bansang itinuturing nitong hadlang sa kalayaan at dignidad ng mga Muslim, lalo na ang Israel. Isa sa mga pinakamatinding ideolohikal na posisyon ng Iran ay ang tinaguriang anti-Zionism. Para sa Iran, ang Israel ay hindi lehitimong estado, kundi isang Zionist entity na sumasakop sa mga lupaing pag-aari ng mga Muslim, partikular na mga Palestinian. Tinawag ni Ayatollah Khomeini ang Israel bilang Little Satan, kasunod ng Estados Unidos na Great Satan. Ang ganitong retorika ay naging bahagi ng pambansang diskurso at edukasyon sa Iran. Hindi nag-atubili ang mga leader ng Iran na maglabas ng matitinding pahayag laban sa Israel. Mula kay Khomeini hanggang sa mga sumunod na presidente at supreme leaders, paulit-ulit nilang ipinahayag ang layunin na burahin sa mapa ang Israel. Noong 2005, naging kontrobersyal ang pahayag ni dating Pangulong Mahmoud Ahmadinejad na dapat mawalis sa mapa ang Israel. Isang retorikang nagdulot ng matinding pangamba sa buong mundo. Para naman sa Israel, ang mga pahayag at pulisiya ng Iran ay hindi basta-basta retorika lamang, kundi malinaw na banta sa kanilang pag-iral bilang isang bansa. Ang Israel ay isang maliit na bansa na napapalibutan ng mga bansang madalas ay hindi kaalyado. Kaya't ang anumang banta, lalo na mula sa isang makapangyarihang bansa tulad ng Iran, ay itinuturing nilang seryosong usapin ng seguridad. Ang Israel ay may malalim na trauma mula sa kasaysayan ng Holocaust at mga digmaan sa rehiyon. Kaya't ang anumang pahayag tungkol sa pagkawasak ng Israel ay tinatrato nilang existential threat, isang banta hindi lang sa pamahalaan kundi sa mismong buhay ng kanilang mamamayan. Dahil dito, naging sentro ng pulisiya ng Israel ang tiyaking hindi magkakaroon ng kakayahan ang Iran na maglunsad ng malawakang pag-atake o magtamo ng sandatang nuklear. Ang ideolohikal na hidwaan ay hindi lamang nanatili sa salita. Ginamit ng Iran ang kanilang posisyon upang suportahan ang mga grupong lumalaban sa Israel, tulad ng Hezbollah sa Lebanon at Hamas sa Gaza. Ang mga grupong ito ay tumanggap ng pondo, armas at pagsasanay mula sa Iran, na lalong nagpalubha sa alitan at nagdulot ng sunod-sunod na digmaan at kaguluhan sa rehiyon. Sa pamamagitan ng mga proxy wars, na ipapahayag ng Iran ang kanilang ideolohiya at layunin ng hindi direktang nakikidigma sa Israel. Sa kabilang banda, ang Israel ay nagpatupad ng mga hakbang upang pigilan ang paglawak ng impluwensya ng Iran, kabilang ang mga covert operations, targeted assassinations at diplomatic isolation. Ang Iran ay naniniwala na sila ang tagapagtanggol ng mga inaapi, lalo na ng mga Palestinian, at ang kanilang layunin ay palayain ang Jerusalem mula sa kontrol ng Israel. Ang Israel naman ay naniniwala na sila ay lehitimong estado na may karapatang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa anumang banta. Ang ideolohikal na pagkakaiba ng Israel at Iran ay naging gatong sa matagalang alitan. Ang mga paniniwala, layunin at retorika ng bawat panig ay hindi lamang nagdulot ng tensyon, kundi nagbigay din ng dahilan upang magpatuloy ang hidwaan sa iba't ibang anyo, mula sa proxy wars hanggang sa mga banta ng direktang digmaan. Isa sa pinakamalalim at pinakakontrobersyal na dahilan ng matinding galit ng Israel sa Iran ay ang nuclear program ng Iran. Para sa Israel, ang posibilidad na magkaroon ng sandatang nuklear ang Iran ay hindi lamang isang simpleng usapin ng kapangyarihan. Ito ay isang usapin ng mismong pag-iral ng kanilang bansa. Ang nuclear program ng Iran ay nag-ugat pa noong panahon ng Shah sa tulong ng Estados Unidos at iba pang kanluraning bansa. Layunin noon ng Iran na
magkaroon ng alternatibong pinagkukunan ng enerhiya para sa kanilang lumalaking populasyon at industrialisasyon. Ngunit matapos ang 1979 Iranian Revolution, nagbago ang direksyon ng programa. Sa kabila ng mga internasyonal na pagbatikos, ipinagpatuloy ng Iran ang kanilang nuclear development. Ngayon ay may kasamang layunin ng self-sufficiency at national security. Para sa Israel, ang nuclear program ng Iran ay higit pa sa usapin ng enerhiya. Dahil sa paulit-ulit na banta ng mga leader ng Iran na burahin sa mapa ang Israel, naniniwala ang mga Israeli na ang anumang kakayahan ng Iran na gumawa ng sandatang nuklear ay direktang banta sa kanilang kaligtasan. Ang Israel, bilang isang maliit na bansa na napapalibutan ng mga potensyal na kalaban, ay hindi kayang baliwalain ang posibilidad ng isang nuclear attack. Ang kasaysayan ng mga Hudyo, lalo na ang trahedya ng Holocaust, ay nag-ugat ng malalim na takot at determinasyon sa Israel na huwag muling hayaang malagay sa panganib ang kanilang pag-iral. Kaya't ang anumang indikasyon na ang Iran ay papalapit na sa pagkakaroon ng sandatang nuklear ay tinuturing nilang red line na hindi dapat lampasan. Noong dekada ng 2000, lumitaw ang mga ulat na ang Iran ay nagpapayaman ng uranium nang lampas sa pangangailangan para sa enerhiya. Ito ay nagdulot ng matinding pangamba sa Israel at sa buong mundo. Naglunsad ng mga negosasyon at sanksyon ang United Nations at mga kanluraning bansa upang pigilan ng Iran sa pagpapatuloy ng kanilang programa. Noong 2015, nilagdaan ang JCPOA o Iran Nuclear Deal, kung saan pumayag ang Iran na limitahan ang kanilang nuclear activities kapalit ng pag-alis ng ilang sanksyon. Ngunit hindi lahat ay kumbinsido, lalo na ang Israel. Naniniwala ang Israel na pansamantala lamang ang epekto ng kasunduan at maaari pa ring magtago ng lihim na programa ang Iran. Dahil sa kawalan ng tiwala sa diplomasya, isinagawa ng Israel ang iba't ibang covert operations upang pigilan ang nuclear ambitions ng Iran. Kabilang dito ang mga sumusunod: assassination ng mga Iranian nuclear scientists, cyber attacks tulad ng Stuxnet virus na sumira sa mga centrifuge ng Iran, espionage at intelligence gathering upang alamin ang tunay na kalagayan ng nuclear facilities ng Iran. Ang mga hakbang na ito ay nagpakita ng determinasyon ng Israel na huwag hayaang makamit ng Iran ang sandatang nuklear, kahit pa ito ay magdulot ng tensyon sa rehiyon. Sa kabila ng mga negosasyon at covert operations, patuloy na umuunlad ang nuclear program ng Iran. Noong 2020, lumabas ang mga ulat na ang Iran ay may uranium na na-enrich na hanggang 60%, malapit na sa weapons grade level. Ang breakout time o ang panahon na kailangan ng Iran upang makagawa ng isang nuclear bomb ay lumiit na lamang sa ilang linggo ayon sa mga eksperto. Hindi lamang Israel ang nangangamba. Ang mga bansang Arabo sa Gulf, Europa at Estados Unidos ay nag-warning rin sa mga panganib ng isang nuclear arm na Iran. Ngunit sa kabila ng pandaigdigang pressure, nanindigan ng Iran na ang kanilang programa ay para lamang sa mapayapang layunin. Ang nuclear program ng Iran ay naging sentro ng galit, takot at pagkilos ng Israel. Para sa Israel, ito ay hindi lamang usapin ng politika kundi ng mismong kaligtasan ng kanilang bansa at mamamayan. Ang patuloy na pag-unlad ng nuclear capabilities ng Iran ay nagbigay daan sa mga seryosong hakbang mula sa covert operations hanggang sa direktang pag-atake. Habang lumalalim ang ideolohikal at nuklear na alitan ng Israel at Iran, ginamit ng Iran ang isang estratehiya na lalong nagpalala sa tensyon sa gitnang silangan, ang proxy warfare. Sa halip na direktang makipagdigma sa Israel, pinalakas ng Iran ang mga kaalyadong grupo at milisya sa iba't ibang bansa upang labanan ang Israel sa pamamagitan ng tinatawag na Axis of Resistance. Ang Axis of Resistance ay isang alyansa ng mga grupong anti-Israel at anti-Western na suportado ng Iran. Kabilang dito ang Hezbollah ng Lebanon, isa sa pinakamalakas at pinakaorganisadong proxy ng Iran. Nabuo noong 1980s, tumanggap ng malawak na suporta mula sa Iran sa anyo ng armas, pondo at pagsasanay. Kilala sa mga rocket attacks sa hilagang Israel at sa digmaan noong 2006. Pangalawa, Hamas at Palestinian Islamic Jihad ng Gaza Strip, mga grupong Palestinian na tumanggap ng armas, pondo at teknikal na suporta mula sa Iran.
Sila ang pangunahing lumalaban sa Israel sa Gaza Strip at responsable sa mga rocket attacks at suicide bombings. Pangatlo, Houthis ng Yemen, isang Shiite rebel group na sumusuporta sa Iran at lumalaban sa mga kaalyado ng Israel at US sa Arabian Peninsula. Kamakailan lang, sumali na rin sila sa mga pag-atake laban sa Israel bilang bahagi ng mas malawak na regional conflict. At pang-apat, Shia militias ng Iraq at Syria, iba't ibang milisya na sumusuporta sa Iranian agenda, kabilang ang pag-atake sa mga base ng US at Israel sa rehiyon. Ang Iran ay nagbibigay ng armas at teknolohiya, mula sa mga simpleng armas hanggang sa mga advanced missiles at drones. Pinalalakas ng Iran ang kakayahan ng kanilang mga kaalyado. Bilyong dolyar ang naipapadala ng Iran sa mga proxy group upang mapanatili ang kanilang operasyon. Ang mga leader at miyembro ng mga proxy group ay sumasailalim sa pagsasanay sa Iran o sa mga base ng Iranian Revolutionary Guard Corps. Ang proxy strategy ng Iran ay nagdulot ng matinding hamon sa Israel, patuloy na banta ng pag-atake, paglawak ng digmaan, at humanitarian crisis. Halos taon-taon ay may rocket attacks mula sa Gaza at Lebanon na nagdudulot ng takot at pagkasira sa mga komunidad sa Israel. Ang mga proxy war ay nagdulot ng malawakang kaguluhan, hindi lamang sa Israel kundi sa buong rehiyon mula Syria sa Iraq hanggang Yemen. Bilang tugon, isinagawa ng Israel ang iba't ibang hakbang, targeted strikes, covert operations at diplomatic efforts tulad ng Abraham Accords upang palakasin ang kanilang depensa laban sa Iranian proxies. Sa pagdaan ng panahon, lalong lumawak at lumalim ang proxy wars. Ang bawat pag-atake at ganting hakbang ay nagdadagdag ng tensyon at nagiging dahilan ng mas malawak na digmaan sa rehiyon. Habang patuloy ang proxy wars at ang palitan ng mga banta, ilang mahahalagang pangyayari ang lalong nagpalalim at nagpaigting sa alitan ng Israel at Iran. Ang mga insidenteng ito ay hindi lamang nagdulot ng agarang kaguluhan, kundi nagsilbing mitya ng mas malalaking krisis at naglatag ng daan para sa direktang sagupaan ng dalawang bansa. Isa sa mga pinaka-kontrobersyal na taktika ng Israel ay ang pagpatay sa mga Iranian nuclear scientists at military leaders. Mula 2010, ilang prominenteng siyentipiko ng Iran na konektado sa nuclear program ang napatay sa mga targeted killings. Bukod sa assassination, isinagawa rin ng Israel ang mga sabotage operations sa mga nuclear facility ng Iran. Ang pinakakilalang halimbawa nito ay ang Stuxnet cyber attack noong 2010 na sumira sa libu-libong centrifuge ng Iran sa Natanz nuclear facility. Hindi rin nagpapahuli ang Iran sa pagpapakita ng lakas. Sa pamamagitan ng kanilang mga proxy group, nagsagawa sila ng sunod-sunod na rocket at missile attacks laban sa Israel. Noong 2021, nagkaroon ng malawakang rocket barrage ang Hamas mula sa Gaza na sinagot ng Israel ng airstrikes. Sa Lebanon, ang Hezbollah ay patuloy na nag-iipon ng libu-libong missiles na nakatutok sa Israel. Ang digmaan ng Israel at Iran ay hindi lamang nagaganap sa larangan ng lupa at himpapawid. Malaki rin ang papel ng espionage at cyber warfare. Nagkaroon ng mga insidente ng drone attacks sa mga Iranian military at nuclear sites at mga intelligence leaks na nagpapakita ng lawak ng operasyon ng bawat panig. Sa kabila ng mga pagsubok ng United Nations, European Union at Estados Unidos na mapigilan ang paglala ng tensyon, madalas na nauuwi sa deadlock ang mga negosasyon. Ang Iran ay naninindigan na ang kanilang nuclear program ay para sa mapayapang layunin, habang ang Israel ay naniniwalang ito ay paghahanda sa paggawa ng sandatang nuklear. Habang tumitindi ang alitan, nadadamay na rin ang mga karatig bansa. Ang mga bansang Gulf tulad ng Saudi Arabia at United Arab Emirates ay nagpapahayag ng suporta sa Israel o sa US, habang ang Syria at Iraq ay nagiging base ng Iranian proxies. Ang paglawak ng digmaan ay nagdudulot ng panganib na maging mas malawak na regional conflict ang sigalot ng Israel at Iran. Hindi maikakaila na ang mga pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding hirap sa mga sibilyan. Libu-libong buhay ang nawala, milyon-milyon ang napilitang umalis. At ang mga ekonomiya ng mga apektadong bansa ay labis na naapektuhan. Ang humanitarian crisis na dulot ng digmaan ay patuloy na lumalala, na lalong nagpapahirap sa pagresolba ng sigalot. Ang dekada ng 2020 ay naging saksi sa patuloy na paglala ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran.
Ngunit ngayong taon, umabot ito sa sukdulan, isang direktang pag-atake ng Israel sa mismong teritoryo ng Iran. Ang kaganapang ito ay hindi lamang nagbago sa dynamics ng kanilang alitan, kundi nagdulot din ng matinding epekto sa buong rehiyon at sa pandaigdigang komunidad. Lumabas ang mga ulat na ang Iran ay nakapagpayaman na ng uranium sa antas na halos katumbas ng weapons grade. Ang breakout time ng Iran o ang panahon na kailangan upang makagawa ng isang nuclear bomb ay lumiit na lamang sa loob ng isang linggo. Para sa Israel, ito ay isang red line na hindi nila kayang palampasin. Hindi natuloy na mga negosasyon. Ang Iran ay tumangging ihinto ang kanilang enrichment activities at nagbanta pang lalabas sa Nuclear Non-Proliferation Treaty. Kasabay ng pag-atake, humina ang mga proxy ng Iran tulad ng Hezbollah at Hamas dahil sa sunod-sunod na operasyon ng Israel at mga kaalyado nito. Pagbabago sa rehiyong politika, ang pagbagsak ng Assad regime sa Syria at ang paglayo ng ilang Gulf states sa Iran ay nagbukas ng pagkakataon para sa Israel na kumilos ng mas agresibo. Detalye ng pag-atake. Noong June 13, inilunsad ng Israel ang isang serye ng coordinated airstrikes at cyber attacks laban sa mga pangunahing nuclear facilities ng Iran, kabilang ang Natanz, Fordow at Isfahan. Gumamit ang Israel ng mga advanced stealth fighter jets, drones at precision-guided munitions upang mapinsala ang mga pasilidad ng hindi agad natutukoy ng Iranian air defense. Kasabay nito, isinagawa rin ang mga cyber operations upang i-intercept ang mga communications at kontrol ng Iran sa kanilang nuclear sites. Ilang Iranian nuclear scientists at key military personnel ang napatay o nasugatan sa operasyon. Hindi nagtagal ang tugon ng Iran. Ilang oras matapos ang pag-atake, naglunsad ang Iran ng ballistic missiles patungong Israel na tumama sa ilang military at civilian targets. Gumanti rin ang mga proxy group ng Iran sa Lebanon, Syria at Gaza ng rocket attacks laban sa Israel. Nagdeklara ng state of emergency ang parehong bansa at nagkaroon ng malawakang paglikas ng mga sibilyan sa mga apektadong lugar.